Romualdez at ni President Bongbong Marcos. Totoo yan. Yan ang dahilan kung bakit nandito si Ka Eric. Ang mga hari-harian at mga alipores ngayon na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para magpasabog ng kaguluhan ay mga aktibong kasapi at pinuno ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Itatawag ko sa inyong live. Number 1, nakasabwat nila ngayon na pinupunduhan at kanilang ginagamit bilang attack dog laban sa mga Duterte brand of leadership at laban sa interes ng mamamayang Pilipino ay ang mga urban communist terrorist operative ng CPP, NPA, NDF. Number 1. Attention po mga kababayan. Number 1, si Franz Castro. Yun, ikulong yun. Convicted criminal sa kasong child abuse. Kailangan ikulong po ito si Franz Castro. Maraming salamat sa inyong pag-sustain na ito. Si Franz Castro ay hindi ordinaryong tao. Ito ay komunistang terorista na convicted criminal. Wala siyang karapatan na magpakulong sa isang mamamayang Pilipino, lalo na ang chief of staff. Hindi nahuhuli, hindi nakukulong. Pero ang inosenteng mga tao kagaya ni Ka Eric, ni Ma'am Lorraine Badoy, ni Atty. Lopez at iba't pang mga resource persons ay kaagad ipinapakulong ng mga balasubas at tarantadong mga alipores ni Martin Romualdez. Number 2, na alipores ng CPP, NPA, NDF at kasabwat nila doon sa nagtatanong ngayon ni Marcos at ni Romualdez upang guluhin ang ating bansa ay walang iba kundi ang Kabataan Party na si Raul Manuel. Yan ay recruiter ng NPA. Si Franz Castro ay recruiter ng kabataan at mga guro at ito ay kinonvict ng Regional Trial Court sa Tagum Regional Trial Court sa Davao del Norte. So si Raul Manuel ng Kabataan Party ay CPP, NPA, NDF operative din sa loob ng Kongreso. Number 3, si Arlene Rosas Yun. ng Gabriela NPA Lover Party List. Ang mga taong ito, si Rosas, si Raul Manuel, dagsa ng mga tao dito sa EDSA Shrine, sa EDSA Monument, dito sa area ng Ortigas. Ang tanong, will the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police respond sa panawagan ni Pangulong Duterte na maninindigan ba sila o hindi para sitahin at singilin ang Commander-in-Chief kung totoo o hindi na siya ay lulong sa droga, sapagkat yan ay very basic question. When the Commander-in-Chief that is in charge to command the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police and all security agencies of government, when the President as Commander-in-Chief does not have the mental state and mental capability to make decisions, napakadelikado po para sa ating armed forces of the Philippines at sa Philippine National Police na sumunod sa isang presidente na walang, kung sa mga Bisaya pa, way klaro kayo ni. Way patutunguhan. Way klaro gid. Because wala lang siyang integridad, hindi lang walang integridad. Walang healthy state of mind and mental faculties to be able to process serious and critical decision making. Sapagkat ano ma-expect mo sa isang taong addict? Ang taong addict, pati ang mga baboy at kambing ay kaya niyang i-rape. Dahil ang tingin niya ay bold star na nakikita niya sa kanyang panaginip at bangungot. So if that is the case of all drug addict or drug dependent and drug abusers, what makes the president become exempted for that kind of doubt? That is now being posed by the former President Duterte before the public mind and before the conscience of the armed forces of the Philippines. I'll give the time to respond from Yusek Ben Ranki kasi maganda rin ang kanyang paliwanag. Former Undersecretary sa Department of Energy at ngayon ay kasama ko bilang overall coordinator for Marcos Alis Jan at mamamayan ayaw sa droga at digmaan. Pasagutin ko na si Yusek Ben. Sir, appoint ko na natin muna si Sir na yung kanya ko pinang statement. Sige ko. Unang-una, manawagan tayo sa pamunuan ng EDSA Shrine dito po. Kasi kailangan buksan at hindi bakuran yung revolto doon. Di ba nakapaligid? Gusto ng mga tao doon sila magtipon-tipon kasi maluwag din, no? Manawagan tayo. Ito po, ang simbolo, ang shrine, EDSA Shrine po, ay simbolo ng kapayapaan at kalayaan ng taong bayan. Diyan yun po nagsisimula bakit nandyan yung shrine natin.
Kasi sa EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, nagkaroon ng pagtitipon dito at dapat i-allow tayo na gamitin natin yan. Dahil itong naman po ay malinaw at may payapa na pagtitipon sa taong bayan sa buong bansa na nandito sa Metro Manila at sa Luzon. Diba? So ngayon, sasabihin ko, demokrasya, hindi diktadorya. Correct. Demokrasya, hindi komunista. Correct. Rule of law, hindi kangaroo court sa Correct. Kongreso. Yon ang sigaw ng taong bayan. Ang taong bayan po ang nangangailangan ng pagbabago, hindi ang mga politiko. Correct. Tayo po ang taong bayan. Ang nangyari sa atin, we are robbed of our freedom to live happily. Yung mapayapa, inagawan tayo ng ating kalayaan na mamumuhay ng isang disenteng trabaho, ng isang disenteng bahay, ng isang disenteng pagkain dahil ninakaw ng mga walang hiyang buhaya na mga politiko sa ating bansa na namuno ngayon sa pamumuno ng isang bangag. Hindi ko lang ngayon tawagin bangag, kundi baliw na isang pangulo. Nababaliw. So anong asahan natin mga kababayan, mga taong bayan sa Pilipinas? Anong asahan natin sa isang baliw na pangulo? Hindi na nga marunong magsalita. Ngayon alam ko, nag-struggle siya sa kanyang buhay dahil naghihingalo na siya. Wala nga siya dito ngayon eh. All confidential fund, intelligence fund, must be audited and must be declared in public, transparent information. Ang sagot ko, dapat pero mag-ingat. Okay, klaro tayo ha. Mag-ingat. Kasi patibong ito ng CPP, NPA, NDF. Kapag nalaman nila sino ang mga informante na nagbibigay impormasyon kung saan nagtatago ang mga armas, mga bomba nila, saan sila nagsa-safe house, uubusin nila kami sa pagpatay isa-isa. So ano ang proteksyon namin? Ayan ang ibig kong sabihin. Dapat maging transparent on a limited factual basis of audit that is related to confidential fund category. Pero mag-ingat kasi patibong ito. Paano mo sasabihin na ang mga informante na nagtuturo kung saan itinatago ni Franz Castro ang kanyang pundo para gamitin sa pagbili ng mga armas ng NPA at bomba ng NPA ay ibubugyag natin ang pangalan? Di kawawa ang pamilya nila. Yan po ang delikado dyan. Anong sagot ulit ni Ka Eric? All public funds that include public scrutiny of confidential and intelligence fund must be open to public information on a limited and cautious basis. Limitado pero maingat na pamamaraan na hindi tayo padaskol-daskol na mapatibong tayo at mapasubo na mabulgar ang mga national state security secrets. Malinaw tayo dyan. Pero kung mayroong unahin na dapat managot sa confidential fund, walang iba kundi si Mr. Marcos. For the last 2 years na naupo si Mr. Marcos, I declare mahigit 5 billion taon-taon ang kanyang confidential fund. Walang reporting ito. Bakit exempted siya? Samantalang si Inday Sara lang ang pinukusa nila. Bakit si Martin Romualdez hindi niya ibulgar saan ginamit ang bilyon-bilyon na travel fund? Ang travel fund ay hindi confidential fund. But are they reporting kung saan sila naglalakwatsa at nagliliwaliw? They are not. Number 2, ang confidential fund na mga Senate President ni Martin Romualdez at iba pang sangay ng gobyerno, bubusisiin din natin, including ang National Intelligence Coordinating Agency, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang National Security Council. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan ay parang chop suey na gobyerno tayo. Walang alam ito si Marcos tungkol sa tamang proseso kung paano ang mga audit at authority, kung paano pinapangalagaan ang confidential fund. Sabi niya, sagutin lang daw kung paano ginastos ang pondo. Sagutin mo muna kung saan mo din dinala ang mahigit 5 billion na confidential fund mo every year. For 2 years, that's 2 billion. 10 billion every year. Pangalawa, bago ang lahat, bago tayo mapunta sa confidential fund, sagutin mo na ni Mr. Marcos na saan ang kanyang resulta ng pinaka-latest na hair follicle drug test results.
At wag siya pumalag muna. Kasi hindi maniniwala ang taong bayan. Papalag ka lang kung totoong ikaw ay malinis. Sagutin mo ang pinawagan ni Pangulong Duterte that the armed forces of the Philippines must review. Are they still supporting the chain of command? With the commander-in-chief now being mired in the scandal of drug abuse? That is a question now. Ang word na ni Pangulong Duterte, addict. We have an addict president. At hanggang ngayon, addict siya. That is coming from not just an ordinary person. Rodrigo Duterte yon. Ngayon, ang tanong na yon ay ibinabato sa taong bayan at ibinabato rin sa Armed Forces of the Philippines. Are you not willing to tell the Commander-in-Chief to undergo hair follicle, drug testing, scientific DNA type na magdetermine kung siya ay lulong o hindi sa bawal na gamot? That is very in front of the public. Ako, nag-undergo ako ng result, bukas makukuha ko na. Kami ni Ma'am Badoy at nila Atty. Busantog sa Ipanaw Sambayanan. Why can't the President do this? Yes. He needs to set the model kung ginagawa nila ang demand kay Sara Duterte to be transparent and to be open in all accounting ng kanyang confidential fund, then be it also applied to the President. Correct. Pero mag-ingat sa mga actual security and intelligence agencies kasi baka mapahamak tayo. No one above the law. Yes. Pagkalo pa ko dyan. Yung kasi yung sinabi kagabi ni PRRD tungkol dyan, tanong niya, PNP hanggang kailan kayo magsusuporta sa adik na presidente? That is a very serious and very hard and difficult to answer question. Only the armed forces of the Philippines can answer that. Pag nanawagan tayo dito na sila ay lumabas at mag-rally at mag-withdraw ng kanilang support from the Commander-in-Chief, pwede po tayong kasuhan ng inciting to sedition. Yun ang inaantay nila na gawin natin. Kaya ang sagot ko sa tanong ni Brother BMR at ng kababayan natin, let the armed forces of the Philippines live and decide by their own conscience. Let them decide by the conscience. The people are now aware. Sige. At para hindi masyadong mainit, and then I will give also the chance kay